Ako si Paolo, isang estudyanteng nangangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Sa isang maliit na bayan sa Bulacan, nakilala ko si Anne, ang matalik kong kaibigan. Pareho kaming may simpleng pangarap, ang makamit ang diploma at matulungan ang aming mga pamilya. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may mga lihim kaming binubuno. Ang unang araw ng klase ay tila isang pagsubok na agad sa amin. Ang aming mga bulsa ay kapos at madalas kaming nag-aalala kung paano namin matutustusan ang mga pangangailangan sa eskwela. Pero sa kabila ng lahat, hindi kami sumusuko. Sa tuwing may pagdududa, si Ana ang nagbibigay ng lakas loob sa akin. Paolo, kaya natin to, huwag kang bibitaw, sabi niya habang magkasama kaming naglalakad pa uwi. Sa isang pagkakataon, nalaman namin na may scholarship program ang aming paaralan. Nagdesisyon kaming mag-apply, ngunit nangangailangan ito ng mataas na marka sa pagsusulit. Nagpursigi kami sa pag-aaral, madalas na nagre-retiro sa library hanggang sa magsara ito. Ang pagod at puyat ay pansamantala lang, Paolo, wika ni Ann habang binabasa ang kanyang mga notes. Tumango ako, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Sa kabila ng hirap, nakahanap kami ng aliw sa maliit na coffee shop sa tabi ng campus. Dito kami madalas nag-uusap at nagkukuwento ng aming mga pangarap. Isang gabi, habang umuulan, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. Ane, paano kung hindi natin makuha ang scholarship? Tanong ko, puno ng kaba. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determination. Paolo, hindi tayo nag-iisa. Magtulungan tayo. Sa mga susunod na araw, ramdam namin ang pressure. Ang pagsusulit ay lumalapit at ang oras ay tila lumilipad. Pero sa kabila nito, ang aming pagkakaibigan ay lumalalim. Ang bawat pagod ay nagiging inspirasyon, ang bawat hirap ay nagiging dahilan para magpatuloy. Dumating ang araw ng pagsusulit. Habang nakaupo sa silid-aralan, ramdam ko ang kaba na parang may mga paru-paro sa aking tiyan. Ngunit sa isang iglap, naalala ko ang mga salitang binitawan ni Ann. Kaya natin to, bulong ko sa sarili ko habang sinisimula ng pagsusulit. Sa paglipas ng oras, ang pagsusulit ay natapos. Lumabas kami ni Ann mula sa silid-aralan, parehong pagod ngunit puno ng pag-asa. Nagawa natin, Paolo, sabi ni Ann, hawak ang aking kamay. Ngumiti ako, umaasa na ang aming pagsisikap ay magbubunga ng maganda. Isang linggo ang lumipas at dumating na ang araw ng resulta. Nasa loob kami ng library, tahimik na nagmamasid sa monitor habang dahan-dahang lumalabas ang listahan ng mga nakapasa. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok. Sa isang iglap, nakita ko ang aking pangalan. Pero ang tawag ng tadhana ay hindi lamang sa akin. Ang pangalan ni Anne ay wala sa listahan. Nabigla ako, hindi makapaniwala. Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Paolo, bakit ganito? Tanong ni Anne, ang boses niya ay puno ng pighati. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng luha. Sa mga sandaling iyon, ang aming mundo ay tila gumuho. Ngunit sa likod ng bawat pangarap na nawasak, may nakatagong misteryo na unti-unting lumilitaw. Pagkatapos ng aming unang taon sa kolehiyo, ramdam ni Miguel at ako ang bigat ng mga pangarap na nakaatang sa aming mga balikat. Bagamat pareho kaming pursigido na makapagtapos, hindi maiaalis ang mga pagsubok na nakaambang sa aming landas. Madalas kong naiisip na ang aming sitwasyon ay tila isang ilog na puno ng agos, kung saan kami ay kailangang makisabay upang hindi malunod sa hirap. Sa aming ikalawang taon, mas dumami ang mga asignatura at mas tumindi ang mga pangangailangan. Bawat araw ay tila isang laban sa oras at sipag. Gayunpaman, sa kabila ng mga hamon, hindi namin kinalilimutan ang aming pangako sa isa't isa, ang magtulungan para makamit ang tagumpay. Isang gabi habang kami ay nag-aaral sa silid-aklatan,
napansin kong medyo tahimik si Miguel. Karaniwan siyang puno ng buhay kahit pa sa gitna ng pinakamahirap na pagsusulit. Ngunit sa gabing iyon, tila ba may bumabagabag sa kanya. Miguel, ayos ka lang ba? Tanong ko, sabay abot ng tasa ng kape na paborito niya. O, ayos lang, sagot niya, ngunit alam kong may kalungkutan sa kanyang tinig. Nagpatuloy kami sa pag-aaral, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang paminsan-minsang pagdako ng kanyang tingin sa isang lumang larawan na nakapatong sa kanyang mesa, larawan ng kanyang pamilya. Alam kong mahalaga ito sa kanya, ngunit hindi ko na binanggit pa. Sa halip, nagpatuloy ako sa pagtulong sa kanya sa kalkulus na tila ba isang alien language sa aming dalawa. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang balita na biglang nagpabago sa daloy ng aming buhay. Si Miguel ay nagkaroon ng hindi inaasahang problema sa kanyang scholarship. Dahil sa isang teknikalidad, nasuspinde ang kanyang suporta sa pag-aaral. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng naramdaman ko. Para bang ang aming mga pangarap ay biglang nagmistulang bula na naglaho sa hangin. Sa gitna ng pagkalito, nagdesisyon kaming humarap sa administrasyon ng paaralan. Pinag-aralan namin ang lahat ng dokumento at pinuntahan ang bawat opisina na may kinalaman sa scholarship program. Hindi kami nagpatinag sa mga bulong ng pag-aalinlangan. Pinilit naming ipaliwanag ang sitwasyon at ipakita ang aming dedikasyon sa pag-aaral. Sa kabila ng lahat, sa isang banda, ay alam naming hindi ito magiging madali. Sa kanilang pakiusap, sinabi ni Miguel na handa siyang magtrabaho ng part-time upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa akin na maging mas matatag. Nangako akong susuportahan siya sa abot ng aking makakaya. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon kami ng pagkakataon na kausapin ang direktor ng scholarship program. Habang nakaupo kami sa kanyang opisina, ramdam ko ang kaba ni Miguel. Ang bawat segundo ay tila isang siglo habang hinihintay namin ang kanyang desisyon. Napansin ko ang inyong pagsisikap, sabi ng direktor habang tinitingnan ang mga dokumento. Ngunit kailangan kong ipaalala sa inyo na may mga patakaran na dapat sundin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-aalala ni Miguel, ngunit sa halip na bumitaw, nagdesisyon siyang magpahayag ng kanyang saloobin. Mahalaga po ang pag-aaral sa akin, sabi ni Miguel. Handa po akong magsakripisyo upang makamit ang aking mga pangarap. Wala po akong ibang nais kundi ang makapagtapos ng kolehiyo. Sa kanyang tinig, naramdaman ko ang sinseridad at pag-asa. Pumukaw ito sa direktor na tila ba nagkaroon ng pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa aming mga plano at kung paano namin haharapin ang mga pagsubok. Habang nag-uusap, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang aming sitwasyon. Hindi namin alam kung sapat na ang aming mga sagot, ngunit alam naming ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ang direktor at ngumiti sa amin. Mayroon akong magandang balita, sabi niya. Sa kabila ng teknikalidad, makakabalik kayo sa inyong scholarship. Ngunit kailangan ninyong patunayan ang inyong dedikasyon sa pag-aaral. Para kaming nabunutan ng tinik. Ang balitang iyon ay nagdulot ng nangiti sa aming mga mukha, ngunit alam namin na hindi pa tapos ang laban. Habang naglalakad kami palabas ng opisina, ramdam namin ang bagong simula. Ngunit sa kabila ng magandang balita, isang hindi inaasahang mensahe ang natanggap ni Miguel sa kanyang telepono. Napakunot ang kanyang noo habang binabasa ito. Mukhang may kailangan tayong pag-usapan, sabi niya, at sa sandaling iyon, napagtanto kong may mas malalim pang problema ang aming haharapin. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Puno ng pag-asa, ngunit may halong kaba sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami bibitaw. Dahil ang aming pagkakaibigan ay higit pa sa anumang pagsubok. Ito ay isang pangako na hindi namin susuwayin. Sa paglipas ng mga taon, tila isang mahigpit na yakap,
ang mga pagsubok na hindi kami tinantanan. Sa bawat hakbang naming magkaibigan, palaging may mga hadlang na nagtatangkang bumuwag sa aming mga pangarap. Sa kabila nito, pinili naming magsikap at tumayo sa gitna ng unos kahit pa ang mundo ay tila isang kalaban na handang lumamon sa aming mga pag-asa. Ako si Lira at ang aking matalik na kaibigan na si Marco ay palaging nandiyan para sa akin. Magkasama kami sa lahat ng bagay, sa pag-aaral, sa pag-apply ng scholarship, at sa paghanap ng mga paraan upang makaraos sa araw-araw na gastusin sa kolehiyo. Sa aming pagtutulungan, nagkaroon kami ng lakas na harapin ang anumang pagsubok na dumating. Isang araw, habang kami ay nag-aaral sa silid-aklatan, may natanggap ako na tawag mula sa aming propesor. Lira, Marco, maaari ba kayong pumunta sa opisina ko pagkatapos ng klase? May mahalaga akong kailangang sabihin sa inyo, sabi niya sa telepono. Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa aking dibdib habang iniisip kung ano ang magiging pahayag niya. Pagkatapos ng klase, nagpunta kami ni Marco sa opisina ng aming propesor, umaasang sana ay maganda ang balita. Sa aming pag-upo sa kanyang harapan, nagpakita siya ng isang ngiti na tila may halong pag-aalala. Alam kong pareho kayong masipag at determinado sa inyong pag-aaral, panimula niya. Ngunit may isang malaking problema na kailangan niyong pagtuunan ng pansin. Ang pondo para sa scholarship na pinagkukunan ninyo ay nagkaroon ng aberya at hindi na ito maipagpapatuloy sa susunod na semestre. Parang bigla akong nawala sa sarili. Paano na ang mga plano namin? Paano na ang pangarap namin? Si Marco ay tahimik na nakatingin sa akin, kasabay ng pagkalito sa kanyang mukha. Ano ang gagawin natin, Lira? Tanong niya, habang pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang tanging alam ko ay hindi kami pwedeng sumuko. Kailangan naming makahanap ng paraan upang ipagpatuloy ang aming pag-aaral. Sa mga sumunod na araw, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang makahanap ng alternatibo. Nag-apply kami ng mga part-time na trabaho, nagbenta ng mga lumang gamit, at humingi ng tulong sa aming mga kaibigan at pamilya. Ngunit ang lahat ng ito ay tila kulang pa rin. Isang gabi, habang kami ni Marco ay naglalakad pa uwi mula sa isang event sa campus, nakita namin ang isang poster na nakapaskil sa bulletin board. Isang palaro para sa mga estudyante, grand prize, full scholarship. Nagkatinginan kami ni Marco at sa isang iglap, nabuhay muli ang aming pag-asa. Ito na ang pagkakataon natin, Marco. Sabi ko, puno ng determinasyon. Kailangan nating sumali. Ang palaro ay isang serye ng mga hamon na susubok sa talino, kakayahan, at pagkamalikhain ng mga estudyante. Alam namin na hindi ito magiging madali, ngunit ano pa bang mawawala sa amin? Nagpatuloy kami sa aming pag-aaral habang nag-e-ensayo para sa palaro. Ang mga gabi ay naging mas mahaba, puno ng pagod at pag-aalala, ngunit ang pag-asa namin ay nagbigay sa amin ng lakas. Dumating na ang araw ng palaro. Punong-puno ang bulwagan ng mga estudyanteng may kanya-kanyang pangarap. Sa bawat hamon, naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Ang bawat hakbang ay parang isang bagong yugto sa aming buhay. Kami ni Marco ay nagtulungan, hindi lamang bilang magkaibigan, kundi bilang magkakampi sa laban na ito. Sa wakas, natapos namin ang huling hamon at kami ay sabik na naghintay sa anunsyo ng mga nanalo. Nang tawagin ang aming pangalan bilang mga nagwagi, hindi ko napigilan ang luha ng kasiyahan. Ganap na namin itong nagawa. Kasama si Marco, narating namin ang pangarap na tila imposible. Ngunit, sa gitna ng aming tagumpay, isang misteryosong tao ang lumapit sa amin. "Congratulations, Lira and Marco," sabi niya habang inaabot ang isang sobre. "Ngunit may kailangan kayong malaman. Ang scholarship na ito ay may kondisyon." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa pagbukas ng sobre, naroon ang isang sulat na nagsasaad ng isang hindi inaasahang kondisyon. Kailangan naming mag-aral sa ibang bansa.
Ang scholarship na aming napanalunan ay isang bihirang oportunidad, ngunit nangangailangan ito ng malaking sakripisyo. Kailangan naming iwan ang aming pamilya, mga kaibigan, at ang buhay na nakasanayan namin. Habang nakatingin ako kay Marco, hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon namin. Sa kabila ng aming tagumpay, isang bagong hamon ang nasa harapan namin. Isang desisyon na magbabago sa aming landas. Ngayon, kami ay nasa isang sangandaan. Aling daan ang aming tatahakin? Nang magsimula ang aming 3 taon sa kolehiyo, ramdam na ramdam namin ni Carlo ang bigat ng bawat hakbang. Gabi-gabi, nagiging mas mahaba ang oras ng aming pag-aaral. Nadaragdagan ng mga responsibilidad at tila lumalalim ang aming pagkapagod. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang aming pangarap na makapagtapos ay nag-aalab pa rin, tulad ng isang apoy na hindi natitinag ng hangin. Paano na tayo, Mia? Parang hindi na natin kaya, sabi ni Carlo isang gabi habang kami ay nagkakape sa maliit na tindahan malapit sa aming dormitoryo. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagod at pag-aalala, at sa sandaling iyon, naramdaman ko rin ang kanyang pinagdaraanan. Pareho kaming nasa bingit ng pagod at pag-aalala sa kinabukasan. Alam ko, Carlo, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Nandito na tayo, sagot ko. Pilit na pinipigilan ang aking sariling panghinaan. Sa totoo lang, kinakapitan ko na lang ang mga pangako namin sa isa't isa, na kapag natapos namin ito, magiging maayos ang lahat. Ang mga araw ay naging parang isang mahabang pagsubok. Bukod sa mga proyekto at pagsusulit sa klase, pareho kaming nagtatrabaho ng part-time sa isang fast food restaurant para makatulong sa aming mga gastusin. Ang bawat minuto ay mahalaga at bawat pisong kinikita namin ay may nakalaan na para sa tuition, libro o pagkain. Sa bawat pahinga, kami pinapaalalahanan ng aming mga pamilya ng kanilang walang sawang suporta. Subalit, hindi lahat ng araw ay puno ng pag-asa. Isang umaga, habang naglalakad papunta sa klase, biglang dumating ang isang masamang balita. Si Carlo ay nakatanggap ng tawag mula sa kanilang bahay na ang kanyang ama ay na-stroke at nasa ospital. Halos hindi siya makapagsalita sa akin habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Alam kong kailangan niyang umuwi. Ngunit paano ang aming mga kurso? Paano ang aming mga pangarap? Carlo, kailangan mong umuwi. Ako na ang bahala sa mga assignments at exams mo. Kaya natin to, sabi ko. Bagamat may halong takot sa aking dibdib. Alam kong mahirap ang aming sitwasyon, ngunit mas mahalaga ang pamilya ni Carlo sa oras na yon. Nagdesisyon siyang umuwi at iniwan niya sa akin ang kanyang mga libro at mga notes. Ang mga susunod na linggo ay naging isang malaking pagsubok para sa akin. Kailangan kong balansihin ang aking sariling gawain at ang mga gawain ni Carlo. Madalas, hindi ko na alam kung umiiyak ako dahil sa pagod o dahil sa lungkot sa sitwasyon ni Carlo. Isang gabi, habang pinaplano ko ang aming schedule para sa susunod na linggo, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mia, kailangan mo nang maghanda. May malaking pagbabago sa buhay mo. Ang nakasaad sa mensahe. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero binaliwala ko na lang. Mas marami akong dapat isipin at hindi ko kaya ang dagdag na pag-aalala. Sa kabila ng lahat, hindi ko naisip na ang mensaheng iyon pala ay magdadala ng isang hindi inaasahang twist sa aming kwento. Isang araw, habang nasa library ako at nag-aaral, biglang dumating si Carlo. Pagod at may mga luha sa kanyang mga mata, pero may kakaibang nangiti sa kanyang mukha. Mia, may magandang balita, sabi niya. Bumuti na ang kalagayan ni Papa at alam mo ba? Habang nasa ospital, nakilala ko ang isang foundation na nag-aalok ng scholarship sa mga estudyante sa ating sitwasyon. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang aming pinagdaraanan ay may kasamang pag-asa. Ang foundation na yon ay nagbigay sa amin ng pagkakataon para sa isang scholarship.
Hindi ito kapani-paniwala na sa gitna ng pagsubok, may pintuan palang magbubukas para sa amin. Ngunit ito ang twist. Upang makuha ang scholarship, kailangan naming pumasa sa isang mahigpit na pagsusulit at interview. Ang deadline ay sa loob ng 2 linggo. Napatingin kami sa isa't isa. Alam naming isa na namang laban ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi kami nag-iisa. Ang aming pagkakaibigan at determinasyon ay nagbigay sa amin ng lakas. Sa mga susunod na araw, muli naming pinagsama ang aming mga lakas. Nag-aral kami ng mabuti, nagplano, at nagdasal ng sabay. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at takot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang determinasyong makamit ang pangarap. Habang papalapit ang deadline, nararamdaman namin ang pressure. Ngunit ang aming puso ay puno ng pag-asa. Sa araw ng pagsusulit at interview, ramdam namin ang kaba, ngunit alam namin na ito ang aming pagkakataon. At sa huli, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagdesisyon ang foundation na bigyan kami ng pansamantalang tulong habang hinihintay ang resulta ng kanilang pagsusulit. Ang pagkakaibigan namin ni Carlo ay muling nagbigay ng pag-asa sa aming mga pangarap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na motibo ng foundation? Sa kabila ng kanilang tulong, bakit parang may kalakip na kondisyon ng lahat ng ito? Ang sagot ay tila isang misteryo na magdadala sa amin sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong naging matatag ang aming pagkakaibigan ni Lila. Saksi ang bawat araw sa aming pagtutulungan at pagkakapit-bisig sa mga hamon ng buhay at kolehiyo. Ang mga gabing puno ng pagod at puyat ay naging karaniwan na sa amin. Ngunit hindi namin ito alintana dahil alam naming para ito sa aming pangarap. Isang araw, habang kami ay nag-aaral sa silid-aklatan, napansin ko ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Lila. Karaniwan siyang masayahin at palaging puno ng buhay, kaya't agad akong nagtanong, Lila, may problema ba? Mukhang ang lalim ng iniisip mo. Saglit siyang tumigil sa pagbabasa ng kanyang libro at tumingin sa akin. Alam mo, Leo, meron akong gustong sabihin sa'yo. Panimula niya na may bahagyang panginginig sa boses. Matagal ko nang iniisip ito pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano yon? Nandito lang ako para makinig, sabi ko habang inaayos ang aking upuan para mas mapalapit sa kanya. May problema sa pamilya namin, pag-amin ni Laila. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero maaaring hindi na ako makapagpatuloy sa kolehiyo. Nalaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Si Lila na palaging puno ng determinasyon, ngayon ay nasa bingit ng pagbitaw. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? Huminga siya ng malalim bago magsalita. Nawala ang trabaho ng tatay ko. Sila lang ang sumusuporta sa pag-aaral ko dito. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pangmatrikula sa susunod na semestre. Damdamin ng pagkabahala ang bumalot sa akin. Alam ko kung gaano kahalaga kay Lila ang kanyang edukasyon. May paraan, Lila, magtulungan tayo. Hindi natin hahayaan na masira ang pangarap mo. Ngumiti siya ng bahagya kahit halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Salamat, Leo. Alam kong palaging nandyan ka. Sa kabila ng kanyang mga problema, hindi ko siya hinayaang panghinaan ng loob. Naghanap kami ng mga scholarship at part-time job na pwedeng makatulong. Lahat ay sinubukan namin mula sa pagkonsulta sa mga guro hanggang sa pag-a-apply sa mga kumpanya na nangangailangan ng interns. Isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi mula sa isang job interview, biglang may tumawag sa telepono ni Lila. Hindi ko marinig ang nasa kabilang linya, pero nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni Lila habang nakikinig. Talaga ba? Tanong ni Lila, puno ng pag-asa ang boses. Oo, oo, salamat po. Pagkatapos ng tawag, hindi na nakapagpigil si Lila at niyakap ako ng mahigpit. Leo, natanggap ako sa isang scholarship program.
Hindi ko ito inaasahan, parang milagro. Nagdiwang kami sa kalsada, hindi alintana ang mga taong dumadaan. Ang mga pangarap na akala naming mawawala ay biglang nagkaroon ng bagong pag-asa. Ang tagumpay ni Lila ay parang tagumpay ko na rin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bumabagabag pa rin sa akin. Habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maiwasang isipin ang tawag na natanggap ko kanina mula sa isang hindi kilalang numero. Naiwan ko ang telepono ko sa silid aklatan at nang kunin ko ito, may voicemail na naghihintay. Pagdating sa bahay, agad kong pinakinggan ang voicemail. Leo, may mahalaga kaming kailangan pag-usapan tungkol sa scholarship mo. Hindi ito magandang balita. Para akong sinampal ng malamig na hangin. Ang scholarship na inaasahan kong tutulong sa akin upang makapagtapos ay nasa panganib. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Lila, lalo na't ngayon ay masaya siya sa kanyang magandang balita. Sa pagkakaibigan namin, lagi kaming nagtutulungan sa lahat ng bagay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap. Gusto kong ipagdiwang ang tagumpay niya, pero paano kung ang sarili kong pangarap ay nasa bingit ng pagkasira? Habang nakahiga sa kama, nag-iisip ako kung ano ang susunod kong hakbang. Paano ko haharapin ang sitwasyong ito? Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang pagbigat ng responsibilidad sa aking balikat. Kailangan kong malaman ang buong detalye at gumawa ng plano. Napabuntong hininga ako. Nagdarasal na sana ay may liwanag pa sa likod ng madilim na ulap na ito. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran ko. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko hahayaang mag-isa akong lalaban sa laban na ito. Sa susunod na kabanata ng buhay namin, alam kong sinubok kami ng tadhana. Pero sa bawat pagsubok, palaging may natitirang pag-asa. Kailangan ko lang hanapin ito, sa tulong na rin ng aking matalik na kaibigan. Sa bawat hakbang na aming tinahak, naramdaman ko ang bigat ng mga pangarap na nakapatong sa aming balikat. Ako si Arvin at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Lira. Simulat sa pool, kami ang magkasangga sa lahat ng pagsubok na dumaan sa aming buhay estudyante. Sa kabila ng kahirapan, kapwa namin pinangarap na makapagtapos sa kolehiyo. Kasama ang mga pangarap naming ito, nakilala namin ang tunay na halaga ng pagtutulungan. Sa loob ng 4 na taon, kinailangan naming magtrabaho tuwing gabi para lamang makaraos sa mga gastusin sa eskwelahan. Minsan, sa pagod at puyat, halos hindi na namin alam kung paano pa kami makakapag-aral kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming determinasyon ay hindi kailanman nanghina. Sa bawat pagkabigo, kami tumatayo at muling umaasa. Ang mga pangarap namin ang nagsisilbing ilaw sa madilim na daang aming tinatahak. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lira sa maliit na kwarto na aming inuupahan, napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Arvin, simula niya, alam mo bang minsan iniisip ko kung tama pa ba ang ginagawa natin? Hanggang saan ba talaga ang kaya nating abutin? Nagulat ako sa kanyang tanong. Si Lira, na sa lahat ng oras ay puno ng pag-asa, ngayon ay tila nag-aalinlangan. Hindi ko alam, tugon ko. Pero ang alam ko, hindi tayo pwedeng sumuko. Nandito na tayo, Lira. Malapit na tayong matapos. Konting tiis na lang. Sinikap kong ipakita ang tapang sa kabila ng mga pagdududa na naglalaro rin sa aking isip. Habang papalapit ang huling semestre, mas lalo naming naramdaman ang pressure. Ang thesis na aming ginagawa ay tila isang malaking pader na kailangang akyatin. Hindi ito madali, lalo na't wala kaming sapat na resources para dito. Pero sa tulong ng aming mga guro, mga kaibigan, at kahit na ang aming mga pamilya na kahit papaano ay nagbibigay suporta, unti-unti naming nakikita ang pag-asa. Isang araw, may dumating na hindi inaasahan na balita. Ang kumpanya kung saan kami nagtatrabaho sa gabi ay biglaang nagsara. Walang pasabi, walang kahit anong babala. Para kaming nabagsakan ng langit at lupa.
Paano na ang mga gastusin namin sa eskwelahan? Paano na ang pagkain namin araw-araw? Ngunit sa kabila ng pagkabigla, hindi kami nawalan ng pag-asa. Arvin, hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ni Lyra habang hawak ang aking kamay. Kaya natin to. Maghanap tayo ng ibang paraan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Nagbigay ito ng liwanag sa aking pusong lugmok. Sa mga sumunod na araw, kami naghanap ng mga part-time na trabaho. Nag-apply kami kung saan-saan, kahit sa mga lugar na hindi namin inaasahan. Ang mga oras na dati naming ginugugol sa pagtulog ay pinuno ng pagtratrabaho. Kahit pagod, kahit puyat, hindi kami tumigil sa pagre-review at paggawa ng thesis. Isang gabi, habang busy kami sa paggawa ng thesis, may napansin akong kakaiba sa mga dokumentong aming ginagawa. Isang detalye na tila hindi namin nabigyang pansin mula pa noong simula. Sinuri ko ito ng mabuti at ang aking pag-aalala ay unti-unting napalitan ng kasiyahan. Lyra, tingnan mo to! Sigaw ko habang itinuturo ang aking natuklasan. Sa aming pagsusuri, natuklasan namin na ang aming thesis ay may potensyal na makapagbigay ng solusyon sa isang malaking problema sa aming community. Hindi namin ito inaasahan. Ang simpleng proyekto na aming sinimulan ay may mas malalim na kahulugan pala. Sa isip ko, ito na ang pagkakataon namin para makilala, para makatulong sa iba. Ang pagod at hirap ay tila nagkaroon ng saysay. Ngunit, sa kabila ng kasiyahan, may isang pangyayari na hindi namin inaasahan. Kinabukasan, habang papunta kami sa eskwelahan para ipasa ang aming thesis, biglang may humarang sa amin. Isa sa mga kaklase namin, si Marco, ang nagpakita ng mga papeles na tila patunay na siya ang may-ari ng ideya na aming natuklasan. Arvin, Lyra, hindi niyo ba alam na ito ay plagiarized? Tanong niya na puno ng galit. Hindi niyo ba alam na ang ideya niyan ay matagal ko nang isinulat? Sa isang iglap, ang aming mundo ay tila gumuho. Ano ang aming gagawin? Paano namin patutunayan ang aming sarili? Sa harap ng ganitong pagsubok, kami muling nagtanong, hanggang saan ang kaya naming abutin? Sa kabila ng lahat ng ito, sa likod ng bawat pag-aalinlangan, isa lang ang malinaw sa aming dalawa. Hindi kami susuko. Ngunit, paano namin haharapin ang bagong hamon na ito? Ano ang aming susunod na hakbang? Sa wakas, natapos din ang semester. Parang isang mahabang paglalakbay na puno ng pagod, stress, at mga pagsubok. Pero sa kabila ng lahat ng yon, mas lalong tumibay ang aming pagkakaibigan ni Carlo. Pareho kaming nagkakilala sa unang taon ng aming kolehiyo bilang mga scholar sa parehong universidad. Hindi kami nagmula sa mayamang pamilya, kaya't lahat ng aming natamo ay bunga ng aming pagsisikap. Naging tradisyon na namin ang simpleng selebrasyon sa tuwing nakakaraos kami sa bawat semester. Sa maliit na kainan sa tapat ng universidad, lagi naming sinasabi sa isa't isa na, kaya natin ito. May isa pang semester na lumipas. Sa araw na yon, habang abala kami sa pagkain ng paborito naming lumpiang Shanghai, napansin ko ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Carlo. Carlo, may problema ba? Tanong ko. Habang pinapahid ang mantika sa aking labi gamit ang panyo. Mabigat lang ang iniisip ko, Luis. Sagot niya habang nilalaro ang kanyang pagkain. Kailangan ko ng malaking halagang pera para sa susunod na semester. Baka hindi ako makapagpatuloy sa pag-aaral. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang pagtatapos ng kolehiyo. Pareho kaming nangangarap na makahanap ng magandang trabaho upang matulungan ang aming pamilya. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila ba may hadlang sa kanyang daan? Bakit hindi mo sinabi agad? Magtulungan tayo. Alam mo namang palagi kang may karamay. Pagpupumilit ko, hindi ko maatim na makita ang kaibigan kong nahihirapan. Nag-usap kami ng masinsinan. Nalaman kong may malaking gastusin sa kanilang bahay dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama. Pinilit niyang itago ang sitwasyon upang hindi ako mag-alala. Pero ngayon, hindi na niya ito kayang itago.
Nagpasya akong samahan si Carlo sa paggawa ng plano. Nagsimula kami sa paghahanap ng part-time na trabaho na maaaring magbigay sa amin ng karagdagang kita. Sa kabutihang palad, natanggap kami bilang mga tutor para sa mga junior high school students sa isang learning center malapit sa universidad. Hindi ito malaking sweldo, pero sapat na para sa aming pangangailangan. Habang abala kami sa pagtuturo, natuto rin kami mula sa mga estudyante. Nakita ko ang determinasyon at kasipagan ni Carlo. Hindi lamang siya nagtuturo para kumita, kundi para talagang makatulong sa mga batang nangangailangan ng gabay. Unti-unti, hindi lamang pera ang aming natamo, kundi mga karanasan at kasanayan na magagamit namin sa hinaharap. Sa kabila ng hirap, hindi namin nakalimutan ang aming pangaraw-araw na pag-aaral. Nagkasundo kaming mag-aral tuwing gabi, kahit na pagod mula sa pagtuturo. Isang gabi, habang nag-aaral kami sa maliit na silid-aklatan ng universidad, may natanggap akong email mula sa isang kilalang kumpanya ng software development. Naghahanap sila ng mga intern para sa kanilang summer program. "Carlo, tingnan mo ito!" Sigaw ko sa kanya habang pinapakita ang email. "Kung makapasok tayo rito, malaking tulong ito para sa atin." Agad kaming nag-apply at nag-ensayo para sa interview. Nag-uumapaw ang excitement at kaba sa aming dibdib. Ito na marahil ang pagkakataong magbago ang aming sitwasyon. Dumating ang araw ng interview. Pareho kaming nagbihis ng maayos at puno ng pag-asa. Sa loob ng opisina ng kumpanya, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Iba't ibang tanong ang ibinato sa amin, at sa bawat isa'y nagbigay kami ng tapat at maayos na sagot. Pagkalipas ng ilang araw, nagulat kami nang makatanggap ng tawag mula sa kumpanya. Pareho kaming natanggap bilang intern. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga ngiti ni Carlo ng mga sandaling iyon. Para kaming nanalo sa loto. Ngunit sa gitna ng aming tuwa, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa akin. Habang naglalakad kami pauwi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking kapatid. Isang mensahe na tila nagpatigil sa takbo ng mundo ko. "Luis, may malaking problema. Kailangan mo umuwi ng mabilis." Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Natatakot ako para sa aking pamilya at sa kung ano ang maaari kong madatnan. Anong klaseng problema kaya ito? Sa kabila ng aming tagumpay, may bagong pagsubok na naman kaming haharapin. Kasama si Carlo, nagmadali akong umuwi. Alam kong sa bawat hakbang ko, may hindi tiyak na hinaharap ang nag-aabang. Ano kaya ang mangyayari sa aming dalawa? Sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang umasa na sa dulo ng lahat ng ito, ang aming pakikibaka ay magiging daan tungo sa mas matatag na kinabukasan. Sa aming huling taon sa kolehiyo, hindi namin inasahan ni Angelo na magiging ganito kahirap ang mga pagsubok na aming haharapin. Parang kailan lang nang kami ay nangarap na makapagtapos, puno ng pag-asa at tiwala sa isa't isa. Ngunit sa bawat hakbang, tila mas dumarami ang mga hadlang na kailangan naming lampasan. Isang gabi, habang kami parehong nakatambak sa mga libro sa maliit na silid-aklatan ng universidad, naramdaman ko ang bigat ng pagod. Nakakapit pa rin ako sa pangarap, ngunit unti-unti na akong tinatalo ng pagod at pangamba. Lumingon ako kay Angelo na abala sa pag-aaral ng matematika, isang asignatura na palaging nagpapalito sa aking isipan. "Angelo, parang hindi ko na talaga kaya," sabi ko habang pinipilit na hindi bumigay ang aking boses. Tumigil siya sa pagsulat at tumingin sa akin. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Alam kong mahirap, pero nandito tayo para magtulungan, hindi ba?" Sagot niya. Pilit nang ngumiti upang ipakita ang kanyang suporta. Sa kabila ng pagod, nagpatuloy kami. Ang mga gabing puno ng kape at mga hatinggabi na usapan ay naging karaniwan na sa amin. Kahit na nadarama ko ang pag-aalinlangan, sa tuwing tinitingnan ko si Angelo, nabubuhayan ako ng loob. Siya ang aking sandigan at alam kong siya rin ay umaasa sa akin. Isang araw, habang kami ay nasa cafeteria,
Isang tawag ang natanggap ni Angelo. Bigla siyang tumayo at lumayo upang sagutin ito. Sa kanyang pagbalik, kitang-kita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Kailangan kong umalis ng ilang linggo. Biglang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng alalahanin. Anong nangyari? Tanong ko, hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. May problema sa pamilya. Kailangan nila ng tulong. Sagot niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang pamilya. Kaya't kahit mahirap, pilit kong inunawa ang sitwasyon. Sa kanyang pag-alis, naramdaman ko agad ang kawalan. Ang mga araw na dati ay puno ng ingay at tawanan ay naging tahimik at ang pag-aaral ay tila mas mabigat kaysa dati. Ngunit pinilit kong magpatuloy, dala ang aming pangarap na makapagtapos. Sinubukan kong mag-focus sa mga aralin. Sinikap kong ipagpatuloy ang aming mga plano kahit mag-isa. Isang gabi, habang ako'y nag-aaral, biglang may kumatok sa pintuan ng aking kwarto. Binuksan ko ito at nagulat nang makita si Angelo. Angelo, ako'y nag-aalala sa'yo. Sabi ko, ngunit napatigil ako nang mapansin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. May kailangan akong sabihin sa'yo. Aniya, ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero may nangyari habang wala ako. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang mga sinabi. Ano ba ang nangyari? Tanong ko, ang aking puso ay bumibilis ang pagtibok. Hindi ko na maipagpapatuloy ang pag-aaral. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Halos hindi ko matanggap ang kanyang sinabi. Paano ito nangyari? Ano ang dahilan? Ngunit bago pa ako makapag-isip ng iba pang tanong, nagpatuloy siya. Nang umuwi ako, nalaman ko na ang negosyo ng pamilya ay nalugi. Kailangan ko silang tulungan upang makabangon. Ang bigat ng sitwasyon ay tumama sa akin, ngunit sa likod ng lungkot, pilit kong inisip kung paano ko siya matutulungan. Ang aming pangarap na magkasamang makapagtapos ay hindi ko maatim na mabigo. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kaya ko to, kailangan lang natin ng ibang plano, sabi ni Angelo, na tila may bagong pag-asa sa kabila ng sitwasyon. Nang mga sumunod na araw, nag-usap kami ng mga posibilidad. Nagplano kami ng mga paraan upang maipagpatuloy ang pag-aaral kahit na siya'y abala sa pagtulong sa kanyang pamilya. Sa aking isipan, naglalaro ang ideya kung paano namin maisa sa katuparan ito. Ngunit sa huli, dumating ang isang hindi inaasahang balita na nagpabago sa lahat. Isang tawag ang natanggap ko mula sa isang kilalang kumpanya na nag-aalok ng scholarship sa mga estudyante. Sa aking pag-uusap sa kanila, nabanggit ko ang sitwasyon ni Angelo at sa aking pagkagulat, interesado silang tulungan siya. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan naming ipakita ang aming dedikasyon sa aming mga pag-aaral sa nalalabing panahon ng semestreng ito. Ang pagkakataon ay narito, ngunit ang tanong ay, handa ba kaming tanggapin ito? Ang pangarap namin ay muling nabuhay, ngunit ang oras ay limitado. Sa kabila ng lahat, ang aming determinasyon ay mas matibay kaysa dati, ngunit alam namin na ang laban ay hindi pa tapos. Sa likod ng bawat hakbang, may bagong hamon na naghihintay. At sa dulo ng lahat, ang tunay na tanong ay, ano ang susunod na mangyayari? Ang mga huling araw ng aming semester ay puno ng mga pagsusulit at proyekto. Ang bawat sandali ay tila umaapaw sa stress at pagod, ngunit hindi kami bumibitaw. Alam namin ni Carlo na ang mga sakripisyo namin ay para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa aming pagtutulungan, natutunan kong ang bawat pagsubok ay mas madaling harapin kapag may kasama ka. Nagsimula ang lahat noong unang taon namin sa kolehiyo. Pareho kaming mga eskolar, ngunit ang mga perang natatanggap namin ay hindi sapat para sa lahat ng gastusin. Sa kabila ng mga hamon, nagkasundo kami ni Carlo na hindi kami susuko. Naghahanap kami ng mga part-time na trabaho at nagsimulang magtinda ng kung ano-ano tuwing may oras kami.
Minsan nagbebenta kami ng mga lutong bahay na pagkain sa mga kaklase at minsan naman ay nag-aalok kami ng tutorial services. Sa gitna ng aming pagod, natutunan kong ang tagumpay ay hindi lamang nakabase sa talino, kundi pati na rin sa determinasyon. Nakita ko ito kay Carlo. Sa tuwing may pagkakataon, siya ang aking inspirasyon. Kahit na siya ay pagod, hindi ko siya narinig na nagreklamo. Palagi niyang sinasabi, kaya natin ito, Ana. Konting tiis pa. Isang gabi habang kami ay nag-aaral para sa finals, napansin ko ang bigat sa kanyang mga mata. Carlo, okay ka lang ba? Tanong ko. Ngumiti siya, ngunit kitang-kita ko ang pagod sa kanyang muka. Medyo pagod lang, pero kakayanin, sagot niya. Ang mga araw na iyon ang pinakamahirap sa aming buhay. Dumating ang panahong kami ay parehong nagdududa sa aming kakayahan. Ngunit sa bawat pag-aalinlangan, pinilit namin ang aming mga sarili na bumangon. Sa bawat pagkatalo, natutunan namin na ang mahalaga ay ang hindi pagsuko. Isang umaga, nagising ako sa isang tawag mula sa aming dekano. Ana, Carlo, nais kong ipaalam sa inyo na may magandang balita. Kayo ay napili para sa isang espesyal na programa sa ibang bansa. Isa itong scholarship na magbibigay sa inyo ng pagkakataon na mag-aral sa isang prestihiyosong unibersidad sa Europa. Hindi ako makapaniwala. Ang lahat ng aming pagsisikap ay nagbunga. Kasabay ng tuwa ay ang kaba. Paano kung hindi namin kayanin ang mga hamon na naghihintay sa amin doon? Ngunit ang pag-aalala ay napalitan ng pag-asa. Nagsimula kaming maghanda para sa bagong yugto ng aming buhay. Nalalaman namin na ang pagkakataong ito ay bihira at dapat naming pagbutihin ang aming sarili para sa mas malalaking hamon. Habang papalapit ang araw ng aming pag-alis, mas lalong tumindi ang aming excitement. Ngunit sa gitna ng saya, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na matagal ko nang itinatago kay Carlo. Isang bagay na maaring makaapekto sa aming pagkakaibigan. Sa gitna ng aming mga paghahanda, isang gabi ay nagdesisyon akong kausapin si Carlo. Carlo, may kailangan akong sabihin sa iyo. Simula ko habang kami ay nakaupo sa isang bench sa aming campus. Ano yon, Ana? Tanong niya, mukhang nag-aalala. Huminga ako ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob. Carlo, meron akong lihim na matagal ko nang itinatago. Bago pa man tayo naging magkaibigan, alam ko na kung sino ang iyong tunay na ama. Nagulat siya sa aking sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Ipinagpatuloy ko, ang iyong ama ay ang aking tiyuhin. Matagal ko nang alam ang katotohanan, ngunit natakot akong sabihin sa iyo dahil baka magbago ang lahat. Tumahimik si Carlo. Kita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano niya ito tatanggapin. Nag-aalala ako na baka masira ang aming pagkakaibigan dahil sa aking pag-amin. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya. Ana, hindi ko inaasahan ito, pero salamat sa pagiging tapat. Walang ibang mahalaga kundi ang ating pagkakaibigan at ang pangarap natin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na halaga ng pagtitiwala. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, natutunan kong ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasisira ng lihim o takot. Habang palapit na ang aming pag-alis patungong Europa, alam kong ang bagong simula ay puno ng pag-asa at hindi natitinag na pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, alam namin na ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Sa bagong lugar, sa bagong hamon, paano kaya namin haharapin ang mga darating na pagsubok? Sa kabila ng lahat, alam kong sa bawat hakbang, sa bawat hamon, hindi kami mag-iisa. Kami ay magkasama sa pag-abot ng aming mga pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumadalas ang pag-uusap namin ni Miguel. Hindi ko inasahan na ang simpleng pagkakaibigan namin ay magiging pundasyon ng mga pangarap na unti-unti naming itinatahak.
Pareho kaming mula sa simpleng pamilya, ngunit hindi iyon naging hadlang sa aming determinasyon na makapagtapos ng kolehiyo. Si Miguel ay matalino at masipag. Madalas siyang nagkukwento ng kaniyang mga plano at pangarap sa kinabukasan. Napahanga ako sa kaniyang dedikasyon, lalo na sa mga araw na halos wala kaming makain, ngunit siya ay hindi sumusuko. Isa siyang inspirasyon sa akin, isang patunay na hindi hadlang ang kahirapan upang makamit ang mga pangarap. Sa kabila ng aming hirap, nakahanap kami ng iba't ibang paraan upang makasurvive. Minsan, nagtatrabaho kami bilang part-time sa isang lokal na kainan. Minsan naman, nagtitinda kami ng mga lutong bahay na pagkain sa mga estudyante. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang kumita ng sapat para sa mga bayarin sa paaralan. Sa bawat araw na pumapasok kami sa klase, baon namin ang pag-asa na isang araw matatapos din namin ang kolehiyo. Isang gabi, habang kami nag-aaral para sa nalalapit na exams, nagdesisyon si Miguel na magbukas ng salita. Mayroon daw siyang isang mahalagang bagay na kailangang sabihin sa akin. Nagulat ako sa biglaang seryosong tono niya, kaya't inihanda ko ang sarili ko sa kung anuman ang kaniyang ibabahagi. Alam mo, Juan, panimula ni Miguel habang nakatitig sa mga libro. Matagal ko nang iniisip ito. May isang bagay akong itinago sa iyo mula pa noong simula. Natigilan ako. Sa aming pagkakaibigan, ni minsan ay hindi ko naiisip na may itinatago si Miguel sa akin. Ano kaya ang lihim na ito? Hindi ko maiwasang kabahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Lumalim ang paghinga ni Miguel bago siya nagsalita muli. The manit is, may scholarship offer ako mula sa isang universidad sa ibang bansa. Matagal ko na itong natanggap pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Natatakot akong iwan ka dito at hindi ko alam kung paano magiging reaksyon mo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sinabi niya. Masaya ako para sa kanya, ngunit sa parehong oras, ang ideya na mawawala siya ay parang isang suntok sa sikmura. Siya ang naging katuwang ko sa lahat ng hirap at saya. Paano na kung wala na siya? Nakita ni Miguel ang pagkalito sa mukha ko. Alam ko na ang oportunidad na ito ay napakalaki para sa akin. Pero Juan, ayokong iwan ka. Ayokong magpatuloy na hindi kita kasama. Tumulo ang luha ko, hindi ko na napigilan. Miguel, napakalaki ng oportunidad na ito para sa iyo. Hindi ko hahadlangan ang pangarap mo. Ngunit umaasa ako na kung ano man ang desisyon mo, hindi mo kakalimutan ang pinagsamahan natin. Tahimik kaming pareho habang bumibigat ang sitwasyon. Alam ko na sa huli, kailangan niyang piliin ang tamang hakbang para sa kanyang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasan ang lungkot na bumabalot sa akin. Pumayag si Miguel na pag-isipan ng lahat. Nagpasya siyang hindi muna gumawa ng desisyon hanggang sa matapos ang exams. Sa mga sumunod na araw, pilit naming pinagtuunan ng pansin ang pag-aaral, ngunit palaging nasa likod ng isipan ko ang posibilidad na mag-isa na lamang ako sa laban naming magkaibigan. Isang gabi bago ang huling exam namin, nagising ako sa isang tawag mula kay Miguel. Hindi ko alam kung bakit siya tumawag sa 10 oras ng gabi. Ngunit agad akong sumagot. Juan, may nangyari. Nanginginig ang boses ni Miguel, halatang may dalang kaba at takot. Anong nangyari, Miguel? Sabihin mo sa akin, sabi ko, hawak ang telepono ng mahigpit. May natanggap akong email mula sa universidad kanina. Juan, hindi ko alam kung paano nangyari, pero ikaw rin ay nakatanggap ng parehong scholarship offer. Hindi ko alam na isinama nila ang pangalan mo sa aplikasyon ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang pahayag ni Miguel ay bumalot sa akin ng labis na pagkamangha at hindi ako makapaniwala sa narinig. Juan, magkasama tayong makakatapos sa kolehiyo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero ito na ang pagkakataon natin. Sa isang iglap, ang takot at lungkot na naramdaman ko ay napalitan ng pag-asa at saya.
Hindi ko inasahan ang twist na ito sa aming kwento. Paano kaya nagawa iyon ng unibersidad? Paano nagawa ni Miguel na maisama ang pangalan ko? Ngunit sa likod ng lahat ng tanong, alam ko na isa itong bagong simula para sa aming dalawa. Sa gitna ng gabi na puno ng saya ang aming usapan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagtagumpay kami. Ngunit sa likod ng saya, may isang tanong na naglalaro sa isipan ko. Ano ang tunay na nangyari? Ano ang lihim na nasa likod ng hindi inaasahang pagkakataon na ito? Sa bawat hakbang namin sa masikip na pasilyo ng unibersidad, ramdam ko ang bigat ng aming mga pangarap at ang init ng aming determinasyon. Ako si Arvin, isang estudyante ng engineering. Ang kasama ko si Lila, ang aking matalik na kaibigan na kumukuha ng kursong edukasyon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, kami ay nagpatuloy, magkasama, sa aming laban para makamit ang aming mga pangarap. Simula pa lamang ng semestreng ito ay punong-puno na kami ng mga gawain at proyekto. Bagamat sanay na kami sa ganitong sistema, unti-unti nang nararamdaman ang pagod na dulot nito. Ngunit sa kabila ng lahat, sa bawat araw na lumilipas, patuloy kaming nag-uusap at nagtutulungan. Madalas naming natatagpuan ang aming mga sarili sa isang maliit na sulok ng library, nagtutulungan sa pagintindi sa mga komplikadong konsepto ng kalkulus para sa akin at sa mga estratehiya sa pagtuturo para kay Lila. Sa kabila ng aming mga abala, hindi namin nakakalimutan ang aming mga pangarap at ang aming mga pamilya. Pareho kaming galing sa simpleng pamumuhay, ngunit ang mga sakripisyo ng aming mga magulang ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para ipagpatuloy ang aming laban. Lagi naming iniisip kung paano namin sila matutulungan sa hinaharap kapag kami nakatapos na at mayroon ng maayos na trabaho. Isang gabi, habang nag-aaral kami sa library, napansin ko ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Lila. Sa kabila ng kanyang mga ngiti, alam kong may bumabagabag sa kanya. Tinawag ko siya, "Lila, mukhang may dinadala ka. Anong problema?" Nag-alangan siya sa simula, ngunit sa huli ay nagdesisyon siyang mag-open up. "Arvin, natatakot ako. Parang ang hirap na ng lahat. Hindi ko alam kung paano natin malalagpasan ito." Huminga ako ng malalim bago sumagot. "Alam mo, Lila, hindi tayo nag-iisa. Lagi nating kasama ang isa't isa. Dahil sa suporta mo, mas nagiging madali ang lahat para sa akin. Hindi tayo dapat susuko." Habang patuloy kaming nag-uusap, unti-unting nawala ang lungkot sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang magkwento ng kanyang mga plano para sa hinaharap at kung paano niya gustong magturo sa mga bata sa kanilang bayan. Tila bumalik ang kanyang sigla at muli kong nakita ang determinasyon sa kanyang mukha. Nagpatuloy ang mga araw at sa bawat pagsubok na aming kinakaharap, palagi kaming may natututunan. Minsan, may mga gabi na halos hindi na kami natutulog dahil sa dami ng kailangan naming tapusin. Ngunit sa bawat umaga, bumabangon kami na may bagong lakas, salamat na rin sa isa't isa. Isang araw, habang naglalakad kami palabas ng campus, napansin namin ang isang pahayag sa bulletin board. Isang scholarship program para sa mga estudyanteng may makabagong ideya sa kanilang larangan. Agad na nagliwanag ang aming mga mata. Ito na ang pagkakataon namin para sa karagdagang suporta sa aming pag-aaral. Nagpasya kaming mag-apply at gumawa ng isang proyekto na pinagsama ang aming mga kurso. Isang makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang teknolohiya na makakatulong sa mga batang nahihirapan sa matematika. Puno kami ng excitement habang ginagawa ang proposal at sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang pag-asa na maaaring ito na ang simula ng aming tagumpay. Lumipas ang mga linggo at dumating ang araw ng anunsyo. Sobrang kaba ang nararamdaman namin habang naghihintay sa resulta. Sa huli, isa-isa nilang tinawag ang mga pangalan ng mga nanalo. Sa bawat pangalan na binabanggit, tila bumabagal ang oras hanggang sa umabot kami sa huling pangalan. Hindi ko inaasahan ang narinig ko. Lila Martinez at Arvin Reyes,
para sa kanilang proyektong Tech Teach for Kids. Nagtinginan kami ni Lila, parehong hindi makapaniwala. Ngunit bago pa man namin maipagdiwang ang aming tagumpay, may isa pang anunsyo na nagbigay ng twist sa lahat. Dahil sa natuklasang anomalya sa ilang aplikasyon, ang scholarship ay pansamantalang ihihinto para sa masusing investigasyon. Napaatras kami ni Lila at ang saya sa aming mga mukha ay napalitan ng pagkabahala. Ano ang ibig sabihin nito? Paano kung maapektuhan ang aming proyektong pinaghirapan? Sa kabila ng aming tagumpay, tila isang malaking tanong ang bumabalot sa amin. Sa puntong iyon, alam namin na hindi pa tapos ang aming laban. Ngunit, sa bawat pagsubok, alam kong kasama ko si Lila at magkasama naming haharapin ang anumang hamon na darating. Sa likod ng aming mga isip, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Ano ang susunod naming hakbang?